Kapag ganito ka klaseng tao, sila ang magkakandarapa sa iyo. Yes. Based na rin sa karanasan ko mga utol, isi-share ko lang sa inyo na isa rin ito sa mga natutunan ko sa aking buhay. Na noon ay kagaya nyo rin ako, nadapa, nasaktan, naiwan, naloko. And higit sa lahat, nagamit ng nagamit. Yes. Bukod sa ako yung nagloloko noon, that's why nasasabi ko sa inyo na totoo po yung karma, which is naniniwala po ako doon. Kasi lahat ng mga pinaggagawa kong kalokohan ay may kapalit din pala. Yes, and after nang binigyan ako ng parusa, ay ito ngayon, dito na pumasok na pinag-aralan ko po yung lahat-lahat. Pagdating sa kinikilos, sa behavior, sa bawat karakteristik ng tao. Psychologically utol, yes, pinag-aralan po natin yan. Kaya ito ngayon, sa topic natin, ay talagang makakamit mo yung 100% full power mo. Na pagkakandarapaan ka ng ibang tao, unlike dati, na ikaw ito yung nagkakandarapa sa kanila. Na ikaw ito yung habol ng habol sa kanila. Kasi kung napapansin ninyo, ang dami pong mga mayayaman, mapera, powerful, no? Na halos nasa kanila na yung lahat-lahat. Pero nalulugmok, nadadapa, nadudurog, nasasaktan, and nasisira yung future dahil lang sa maling pagmamahal. Yeah, ibig sabihin, kapag hindi ka marunong magdala, kapag palagi kang nagpapadala din sa iyong emosyon, ay pwedeng ikadadapa mo ito pagdating ng araw. Yes. So ito ngayon, isa sa mga natututunan ko noon ay kailangan mo pala munang umiwas sa loob ng isang relasyon. Nung panahon kasi na yun utol, na palagi na lang akong nadadapa, palagi na lang akong nadidismaya, and palagi na lang akong nasasaktan at saka minamalas sa relationship. So ang ginawa ko ay tumigil muna ako. And ito, ang ginawa ko po ay minaster ko muna ng maigi yung buong pagkatao ko. Tandaan ninyo ha, isa po ito sa kailangan ninyo bago kayo pumasok sa isang relasyon. Masterin ng maigi yung buong pagkatao mo. Ibig sabihin utol, huwag tayong padalos-dalos na papasok sa isang relasyon kung hindi mo pa master or kung hindi mo pa kilalang kilala yung buong pagkatao mo. Yes, isa po ito sa pinaka-importante talaga. Isa ito sa kailangan mong dalhin, starter pack mo kumbaga. Na kung gusto mo talagang ikaw mismo ay hindi mahihirapan, hindi masasaktan, or hindi mauuto, ang pinakabala mo pala is kailangan kilalanin mo muna ng husto ang buong pagkatao mo, yung sarili mo, and masterin mo utol. Kilalanin mo yung kahinaan mo. Pasok ito sa self-meditation. Kilalanin mo yung mga kahinaan mo. Kilalanin mo kung saan ka mas malakas. Kagaya niyan, kumikita ka ng malaki, no, masipag ka, workaholic ka. Pero pagdating sa relationship, boom, ligwak ka. Wala kang kaalam-alam. So kailangan mong i-differentiate or i-define na kilalanin mo or alamin mo yung mga pagkukulang mo, pagkakamali mo, yung mga kakayahan mo, yung kalakasan mo, at saka mga kahinaan mo. Yes, mag-focus ka, no? Kilalanin mo talaga ng husto ang iyong sarili. Kailangan mo munang magpahinga sa loob ng relasyon. And ito po, isa-isahin natin. Yung una sa lahat ay alamin mo muna yung mga pangarap mo sa buhay. Napaka-importante din po niyan, at saka yan din sana ang pinaka-uunahin ninyo. Yung pangarap mo sa buhay. Ibig sabihin, yung pansariling pangangailangan muna. Yung pansariling pwede kang isalba pagdating ng araw. Kasi ang dami talagang nadadapa
na nauuwi lang sa wala yung future nila. Dahil nga, yung iba is maaga pang nagmahal, maaga pang pumasok sa relationship, or mas inuna pa yung maglandi. Di ba? So that's why ngayon, ang nangyayari is nahihirapan, nasasaktan, kapit na lang ng kapit, nagiging dependent dahil nga kapag mawala yung partner nila. Yeah. So ang pinakaunahin natin, masterin ang sarili, naunahin yung pangarap, and why not na tuklasin mo rin yung mga talento mo, yung sarili mong talento. Hindi yung talent mo is hanggang magaling ka lang sa tsuktsakan, sa kama. No, kundi iba pa rin utol yung may ginagawa tayo na para sa sarili natin. Hindi yung puro relationship, hindi yung paglalandi, hindi yung pagpapaganda, no? Actually, kung magaling ka ring magpaganda is pwede itong magamit as talent, no? Na magiging makeup artist ka dyan pagdating ng araw. Pero hindi siya connected sa nagamitin mo para lang sa loob ng isang relasyon. Magpapaganda ka para makakita ka or makatagpo ka ng mayayaman, no, or pogi. Hindi ganun, kundi gamitin mo para sa kinabukasan mo, utol. Yes, hindi sa pangkahapon mo, kundi yung kinabukasan mo, no, yung future mo. And then yung isa pa is, why not na hanapin mo rin yung hobbies mo, no, or mag-aliw-aliw ka dyan. That's why yung iba, yung ginagawa nila is yung magpapapawis, no, mag-exercise, pumunta ng gym, magpaganda ng katawan. Or yung iba naman is like paglalaro, no, papapawis like sports, like kagaya ng uso ngayon, pickleball or lawn tennis or whatsoever. Pasok pa rin ito sa pag-uunlad or pagdi-discover or pag-e-explore, no, para sa ating sarili. Na para pagdating ng araw is full pack ka na, utol, no, dalang-dala mo na yung buong bala na sinasabi ko kanina. Na kahit anumang mangyari pagdating ng araw is dito yung pumapasok na or tinatawag nating meron kang abundance mindset. Meron kang maraming, kumbaga papapasok talaga yung okay na, hayaan ko muna siya kasi marami naman akong options eh. No, maaaliw naman ako. No, kilala ko yung sarili ko na meron naman akong talento, meron akong ibang hobbies. No, hindi yung hobby mo is yung hanggang dyan na lang palagi sa partner mo. Na mag-stay ka sa partner mo, gawin mo siyang parang baby, inaalagaan mo, na hanggang dyan ka na lang makukulong. So talagang hindi ka po makakausad yan. And higit sa lahat, sa pagkilalanlan o kikilanlan sa ating mga sarili, walang iba kundi mahalin mo ng gusto ang iyong sarili. Simulan mo po dyan. Mahalin mo muna ang iyong sarili. Actually, lahat ng mga ipinagsasabi ko kanina is para po yun sa magiging kinabukasan mo. Walang iba kundi ang pinaka-purpose ay para pa rin sa sarili mo. Dapat fix tayo dito, utol. Buo tayo dito. No, dapat isang firm tayo dito. Kasi kung okay ka na sa lahat-lahat na master mo yung sarili mo or you mastered yourself already, eh talagang hindi ka po madadapa. And dito na po papasok yung sinasabi natin na sila pa po ang mas magkakandara pa sa'yo kung ikaw mismo ay nakatutok ka lang sa purpose at saka sa goal mo sa buhay. Sa buhay hindi sa buhay ng ibang tao, kundi sa sarili mong buhay. Nakukuha nyo ba yung ibig kong sabihin? Yes, utol, para po yan sa inyo. Sinishare ko lang yung mga naranasan ko rin sa buhay ko. That's why gusto ko ring iparating sa inyo bilang tulong na rin na para kahit paano may maisalba tayong tao, magkaroon ng purpose yung buhay ng tao, magkaroon ng misyon yung buhay ng tao, hindi yung puro sa pag-ibig lamang. Copy? So yun lang po, sana nakatulong yung video na ito. Maraming salamat. So ingat kayo, God bless and babush!